mga biktima ng extrajudicial killing, isang pagsusuri sa mga peking kwento. Kamakailan nakakita ako ng mga post sa social media na nagsasabi ng mga kwento tungkol sa mga biktima ng extrajudicial killings sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Habang mahalaga na kilalanin ang mga tunay na biktima ng karahasan, kailangan din nating maging mapanuri sa impormasyon na ating nababasa at naririnig. Marami sa mga kwentong ito ay tila gawa-gawa lamang at ginagamit upang siraan ang reputasyon ng dating Pangulo at ng kanyang administrasyon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang kaso ni Aldrin M. Tangunan. Ayon sa isang post, siya ay isang biktima ng extrajudicial killing. Ngunit ayon sa pamilya ni Aldrin, siya ay pinatay ng isang kaibigan dahil sa selos. Wala siyang kinalaman sa anumang drug-related activities. Ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga kwento tungkol sa extrajudicial killing ay isang malaking kawalan ng respeto sa kanyang alaala at sa kanyang pamilya. Ganito rin ang nangyari sa iba pang mga kaso na nabanggit. Dr. Ma Lourdes Tangco, Bulatlat, pinatay umano sa isang engkwentro sa Baguio noong Marso 13, 2020, walang kinalaman sa kampanya kontra droga. Dr. Winston Andutan, pinatay noong December 2021, walang kinalaman sa kampanya kontra droga. Dr. Dreyfus Perlas, binaril at pinatay noong Marso 2017 sa Lanao del Norte. Ang salarin ay nahuli noong Enero 2022, walang kinalaman sa kampanya kontra droga. Atio Castillo, namatay dahil sa hazing, walang kinalaman sa kampanya kontra droga. Ryan A. Barbacina, namatay sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kinalaman sa kampanya kontra droga. Malinaw na ang mga kwentong ito ay pawang mga kasinungalingan. Ginagamit ang mga ito upang manipulahin ang opinyon ng publiko at siraan ang mga taong sangkot. Mahalaga na maging mapanuri tayo sa impormasyon na ating nababasa at naririnig at huwag basta-basta maniwala sa mga kwentong walang matibay na ebidensya. Ang pagkalat ng mga peking balita ay isang malubhang problema. Hindi lamang nito sinisira ang reputasyon ng mga tao, kundi nagdudulot din ito ng kaguluhan at di pagkakaunawaan. Dapat nating maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tiyakin na ang mga impormasyong ating ibinabahagi ay totoo at may matibay na pinagmulan. Huwag nating hayaang gamitin tayo ng mga taong may masamang intensyon. Mag-isip muna bago mag-share.